For the love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6:10. Obsesyon sa pera na madalas ay pinag-uugatan ng masamang gawain, ugali, kasakiman, korupsyon, at kalimitan krimen. Sa topic na ito, iikot ang kasong ating tatalakayin sa video na ito, kung saan isang mag-asawa sa Canada ang nasangkot sa isang krimen sa kabila ng marangyanan nilang pamumuhay. Dahil sa sobrang kasakiman sa pera, nakapatay sila upang pagtakpan ang patong-patong nilang kasinungalingan. Samahan niyo ako at ating balikan ang kasong kinasangkutan ng Bonnie and Clyde ng Canada. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Canada. 5% ng populasyon ng bansang ito ay binubuo ng mga Chinese o mga Chinese Canadians na nasa 1.77 milyon na katao. Ang Chinese Canadian community ang pangalawa sa pinakamalaking ethnic group of Asian Canadian sa bansa, sunod sa mga Indiano. Karamihan ng mga taong ito ay naninirahan sa Ontario at British Columbia. Kabilang narito ang Lee family. Nagkaroon ang mag-asawang Lee ng triplets na anak, sina Lucy, Caitlin at Jane. Ipinanganak ang tatlong magkakapatid sa Shenzhen, China. Si Lucy ang panganay sa magkakapatid dahil mas nauna siyang pinanganak ng 5 minuto sa dalawa niyang kapatid. Maliliit pa lamang ang mga bata nang magdesisyon ang kanilang mga magulang na mag-migrate sa Toronto, Canada. Naiwan ang magkakapatid sa China sa pangangalaga ng kanilang mga kamag-anak. 7 taon na sila nang madala sila ng kanilang mga magulang sa Canada. Sa pagdaan ng mga taon, nagkaroon pa sila ng isa pang kapatid na lalaki at isa pang kapatid na babae. Very stable na ang kanilang mga magulang ng puntong ito. Ang kanilang ama ay mayroong driving school para sa mga Chinese immigrants, habang ang kanilang ina naman na si Hongwei o Winnie, kung tawagin ng kanyang mga kamag-anak, ay nagmamay-ari na ng isang asset management na tinawag na Respound International. Mga Chinese Canadians ang kanyang usual na mga kliyente. Nagbebenta si Winnie ng life insurance policies na nag-aalaw sa kanyang mga kliyente na mag-transfer ng pera mula abroad nang hindi nagbabayad ng tax. Dahil sa pagsusumikap ni Winnie, naging isa itong successful businesswoman sa Canada. Naging spokesperson sa iba't ibang mga conference. Nagkaroon siya ng mga high-profile na mga kliyente. Kabilang narito ang mga artista, mga influential na tao sa Canada. Nakadaupang pala din ni Winnie ang Prime Minister ng bansa na si Justin Trudeau at Ontario Premier na si Doug Ford. Dahil sa pagsusumikap, hindi nagtagal ay naging napaka-successful na businesswoman ni Winnie at pumalo ng milyong-milyong dolyares ang net worth ng kanyang kumpanya. Dahil sobrang busy nga sa negosyo, napakadalang nilang makita ang kanilang ina. Kung magkaroon naman ito ng panahon sa kanila, wala itong bukang bibig kundi mag-aral sila ng mabuti dahil kailangan nilang magkaroon ng mataas na grade sa eskwelahan. Hindi naman sa paghihigpit sa kanyang mga anak, ngunit pangarap ni Winnie na maging kasing successful niya ang kanyang mga anak. Dahil balang araw, pag wala na silang mag-asawa, ay sila din naman ang magmamana ng kanilang negosyo. Bata pa lamang ay tinuruan na ni Winnie ang magkakapatid na magnegosyo. Sa edad na 13, nakapagtayo ang triplets ng sarili nilang non-profit organization at tinawag nila itong Canadian Youth Funding Association. Layunin ng organisasyon na ito na tumulong sa mga kababaihan at mga kabataan. Bukod dito, madalas ding isinasama ni Winnie ang magkakapatid sa mahalaga niyang lakad at meetings. Nang sa ganon ay ma-practice ang mga ito na makipag-usap sa mga mayayaman at influential na tao. Subalit hindi naging masaya ang panganay na si Lucy sa ginagawang ito ng kanilang ina. Sa tatlong magkakapatid, si Lucy ang pinakamahina ang ulo. Mababa ang grades nito sa school at may pagka-nerd din na hindi nagustuhan ni Winnie, kaya't palagi silang nag-aaway na dalawa. Sa tatlong magkakapatid, si Lucy ang pinakamatigas ang ulo, ang naiiba. Pakiramdam niya ay wala siyang puwang sa pamilyang iyon. Ngunit kahit na may pagka-istrikto si Winnie, siniguro niya na naiibigay niya lahat ng pangangailangan at luho ng kanyang mga anak. Dahil sa kanyang pera, lumaki sa napakaginhawang buhay ang kanyang mga anak. Nang tumuntong ng 14, nakilala ni Lucy ang lalaking si Oliver Carafa.
16 years old ito ng panahong iyon. Ipinanganak si Oliver sa Slovakia noong 1993. Nag-immigrate ang kanyang pamilya sa Canada noong 8 taong gulang pa lamang siya. Tumira sila sa Windsor at saka lumipat ng Toronto. Hindi katulad ni Lucy, napaka-ordinaryo lamang ng childhood ni Oliver. Kung gaano kabilis na nagkamabutihan ang dalawa, ay ganoon din kabilis natapos ang kanilang relasyon. Hindi pumayag si Lucy na may mangyari sa kanila ni Oliver na hindi naman nagustuhan ng binata. At dahil hindi na ito makaintay pa, pinatulan ni Oliver ang matalik na kaibigan ni Lucy. Masakit man para sa dalaga, doon na rin natapos ang maigsi nilang relasyon ni Oliver. Nang makagraduate ng high school, in-enroll ni Winnie ang mga anak sa University of Toronto upang mag-aral ng business management. Naplano na ni Winnie ang future ng kanyang mga anak. Siya ang ina, siya din ang magpapaaral at kasalukuyang nagpapakain sa mga ito, kaya't siya ang masusunod kung ano ang kukuhanin nilang kurso sa kolehiyo. Para ma-motivate ang magkakapatid, ginawa niya ring kompetisyon ang pag-aaral. Kung sino ang magkakaroon ng pinakamataas na grade ay magkakaroon ng bagong sasakyan. Dahil dito nagkaroon ng inggitan sa pagitan ng magkakapatid. Ngunit kahit na ganoon, maluwalhating nakapagtapos ng kolehiyo ang mga bata. Matapos ang kolehiyo, nagtrabaho na si Lucy sa kumpanya ng kanyang ina. Subalit dahil hindi pa nga kabisado ni Lucy ang kalakaran ng kanilang negosyo, marami itong mga kliyente na hindi na-handle ng maayos at malimit ang kanyang ina ang umaayos ng gusot na ginawa niya. Masyadong na-stress si Lucy sa ganoong sitwasyon kaya't nagdesisyon itong mag-break muna sa pagtatrabaho. Nag-file siya ng leave of absence na 2 taon upang mag-travel sa buong mundo. Gusto niyang sumubok ng ibang bagay upang malaman niya sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Dahil may kaya nga sa buhay, wala na ring nagawa si Winnie kundi pumayag sa hiling na ito ni Lucy. Pinayagan din niya ang kakambal ni Lucy na magbakasyon upang ma-figure out nila kung ano ang landas na gusto nilang tahakin. Habang nagbabakasyon, nangako si Winnie sa mga anak na babayaran niya lahat ng expenses at allowance nila sa loob ng 2 taon. Dito na nagdesisyon ng magkakapatid na maging social media influencer. Gumawa sila ng social media account para sa kanilang tatlo at pinangalanan itong Mia Triplets. Nag-focus ang magkakapatid sa pagpo-post ng lifestyle at modeling contents. Malimit na makikita ang magkakapatid na nagpo-post na parang mga modelo, nakasuot ng mga lingeries at swimsuit. Nakilala rin ang magkakapatid sa hashtag na Sexy Triplets. Dahil sa unique nilang content, mabilis na lumago ang kanilang platform. Nagkaroon sila ng halos 60,000 followers sa TikTok at 40,000 followers naman sa isa pang social media platform. Ito ang nagbukas ng oportunidad sa magkakapatid na makipag-collaborate sa mga brands. At nakakatanggap sila ng $500 hanggang $1,000 na bayad sa bawat post. Ito rin ang nagbukas ng pinto kay Caitlyn na makasali sa mga beauty pageants katulad ng Miss Toronto, Miss Canada, Miss Intercontinental Canada at marami pang iba. Nakilala si Caitlyn sa larangan ng beauty pageant na nakadagdag sa kanilang popularidad sa social media. Nang tumuntong ng 24, muling nag-cruise ang landas ni Lucy at Oliver. Nang puntong ito, 26 years old na ang binata. Nang nakaraang 10 taon, sinubukan ni Oliver na magmodelo. Ngunit mahina ang pasok ng mga offer. May parte din sa buhay ni Oliver na nakulong ito. Taong 2012 nang ma-involve ito sa isang car accident. Nag-drive ito ng lasing kasama ang kaibigan niyang si David. Nabangga sila sa isang poste at dahil sa lakas ng impact, nag-malfunction ang seatbelt ni David. Sumalpok ang ulo nito sa pader na agad naman itong ikinasawi. Nakaligtas si Oliver mula sa aksidenteng ito. Ngunit dahil siya ang nasa likod ng manubela at lasing pa nga ng nagmamaneho, inaresto siya ng mga pulis at nakasuhan ng driving under the influence causing death. Bilang parusa, nakulong ito ng 5 taon. Pinagbawalan din siyang mag-drive sa loob ng 15 taon. Habang nasa loob naman ng kulungan, nasangkot si Oliver sa kung ano-anong mga kaguluhan. Smuggling ng mga iligal na bagay sa loob ng kulungan at na-associate sa mga masasamang impluensya sa loob.
Masyado din itong entitled at may paniniwala na hindi nag-a-apply ang batas sa kanya. Nang matapos ang kanyang sentensya, gumawa agad siya ng social media account upang makontak ang mga dati niyang kakilala. Dito na niya nakita ang social media account ng 3 magkakapatid at agad niyang namukaan si Lucy, ang ex-girlfriend niya noong high school. Walang pagdadalawang isip, agad siyang nag-send ng mensahe kay Lucy. Gulat na gulat si Lucy nang matanggap niya ang mensahe ni Oliver, ang parehas na lalaki na minahal niya noong high school. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Lucy sa isang date. Naging napakabilis ng lahat para sa dalawa. Sa pangalawang pagkikita nila, nagdesisyon na si Lucy na tumira sa iisang bubong kasama si Oliver. Hindi naman ito nagustuhan ng kanyang inang si Winnie. Para sa kanya, hindi magandang ehemplo si Oliver sa kanyang anak. Pakiramdam niya ay ito ang magdadala ng kapahamakan kay Lucy. And as always, mothers know best. Dahil hindi na nga mapigilan ni Winnie ang pakikipagrelasyon ni Lucy kay Oliver, pinutol ni Winnie ang pinansyal na suporta nito sa anak. Wala siyang balak na suportahan ang relasyon ni Lucy sa lalaking hindi naman niya gusto. Sobrang nahirapan si Lucy sa unang bahagi ng kanilang pagsasama dahil sanay na sanay ito sa maalwang buhay. Lahat ng pangangailangan nilang magkakapatid ay suportado ng kanilang ina. Ang kanilang kondo, gym membership, allowance, groceries, ultimong mga luho nila ay suportado din ng kanilang ina. Ngunit kahit na ganoon, hindi siya pinabayaan ni Oliver. Nagsumikap ito upang masuportahan lahat ng kanyang pangangailangan. Ang hindi alam ni Lucy, karamihan ng mga racket ni Oliver ay illegal. Pinasok nito ang car business kung saan nag-e-export siya ng mga sasakyan sa ibang bansa. Social media ad shoots. Nagbenta din ito ng mga weighted blankets at mula sa mga negosyong ito, kumita si Oliver ng malaking pera. Nang makaipon, lumipat ang magkasintahan sa isang 2-bedroom townhouse sa Toronto. Si Lucy ang nagsilbing driver ni Oliver dahil hindi nga ito maaaring mag-drive sa loob ng 15 taon. Kasama ni Oliver si Lucy sa lahat ng kanyang meetings at mga transactions sa kanyang mga kliyente. May mga haka-haka din na lahat ng mga ini-import ni Oliver na sasakyan sa ibang bansa ay mga nakaw na kotse. Ang iba ay binibenta niya ng buo pa, ang iba naman ay china-chop-chop at binibenta lamang ang mga parts. Ganito ang naging routine ng magkasintahan sa loob ng 1 taon hanggang nagsimula ang pandemic noong 2020. At nagsimula na nga ang lockdown. Dito na naisip ni Oliver na bisitahin ang kanyang pamilya sa Slovakia. Ngunit hindi pinayagan ng immigration na makalampas si Lucy. Ang tanging paraan upang makapasok si Lucy ng Slovakia ay kung magiging misis siya ni Oliver. Desidido ang dalawa sa kanilang plano kaya't nagpakasal ang dalawa sa airport. Nirehistro nila ang kanilang pagpapakasal online at dahil doon, nakapasok ng Slovakia si Lucy. Nag-travel sila sa Europe ng ilang buwan sa kasagsagan ng pandemic. Bumalik sila ng Canada sa huling bahagi ng tag-araw. Matapos iyon, nagdesisyon si Oliver na mas palawakin pa ang kanyang negosyo at dito na niya nakilala ang lalaking si Tyler Pratt. At ang lalaking ito ang naging bago niyang target. Ipinanganak si Tyler Pratt sa British Columbia at nagmula ito sa isang malaking pamilya. Nagkaroon ito ng dating karelasyon kung saan nagkaroon siya ng 2 anak. Isa din itong businessman katulad ni Oliver. Meron itong diamond production at supplement company. Ngunit katulad din ni Oliver, may mga illegal din na negosyo si Tyler kung saan nag-i-import at nagbebenta ito ng mga illegal at bawal na gamot sa Canada. Isa itong major player sa larangang ito at kumikita ng halos $1 million sa isang araw lamang. Dahil sa negosyong ito, naging napakayaman ni Tyler. Taong 2020, nag-file siya ng divorce sa dati niyang asawa ngunit nanatiling malapit sa kanyang 2 anak. Nang tumuntong ng 40 anyos, nakilala naman ni Tyler ang babaeng si Jordan Romano. Lumaki si Jordan sa Ontario. 25 years old siya nang makilala niya si Tyler. Isa siyang exotic dancer. Hindi nagtagal, tumigil na din si Jordan sa pagsasayaw dahil pinondohan na ni Tyler ang kanyang pangangailangan.
mga mamahaling damit, mga travels, mamahaling sasakyan, shopping at iba pa. Taong 2020 nang magdesisyon ng dalawa na maging mas seryoso na sa kanilang relasyon. Nagsama na ang dalawa sa iisang bubong at nag-propose na din si Tyler ng kasal. Na mga puntong ito, gusto na rin ni Tyler na tumigil sa mga iligal niyang negosyo at mamuhay ng normal kasama ang kanyang bagong pag-ibig. Subalit hindi na ito nagawa ni Tyler dahil sa isang trahedya na nangyari noong July 2020. Katulad ni Oliver, naghahanap din siya ng bagong business partner. Nais na lamang niyang mag-invest sa mga booming businesses at pagtrabahuhin ang pera niya para sa kanya. Isang kaibigan ang nagsuhestyon sa kanya na kontakin si Oliver at ganoon nga ang kanyang ginawa. Pinaghandaan ni Oliver ang pagkikitang iyon dahil alam niyang big fish o maraming pera si Tyler. Ibinahagi ni Oliver lahat ng kanyang success sa negosyo at impress naman si Tyler sa lahat ng kanyang achievements. Kahit na medyo malabo pa ang plano, nagdesisyon si Tyler na magbigay ng initial investment na $170,000 kay Oliver. Masayang-masaya si Oliver sa nangyaring ito, kaya't pag-uwi sa bahay, kinausap niya ang nobyang si Lucy upang gumawa ito ng solid na business plan. Originally from Eastern Europe si Oliver, kaya't naisip nito na mag-import ng mga babae mula doon upang hanapan ng mga kliyente sa Canada. Isang underground business na naman ang pinaplano ni Oliver at balak niyang i-invest ang pera ni Tyler sa ganitong negosyo. Ngunit hindi ito inaprubahan ni Lucy dahil masyado itong delikado. Dito na nagdesisyon ng dalawa na pasukin ang pagbibenta ng mga protective gears, katulad ng mask, goggles, gloves at mga equipments na pangunahing pangangailangan ng mga ospital at mga tao sa kasagsagan ng pandemic. Diniscuss ni Oliver ang planong ito kay Tyler na agad naman itong inaprubahan. Naging matalik na magkaibigan din sina Jordan at Lucy. Palagi silang kumakain sa labas na magkasama. Nagsha-shopping kasama ang kanilang mga kapareha. Sa pagdaan ng mga linggo, ibinalita ni Oliver kay Tyler na maganda ang itinatakbo ng negosyo at malaki na ang kanilang tubo, ngunit kailangan niya ng mas malaki pang puhunan nang sa ganon ay mas madami pa siyang maipasok na shipment sa Canada. Hindi naman nagdalawang isip si Tyler at muli nagbigay ito ng additional $470,000 investment kay Oliver. Lahat ng kasunduang ito ay walang kasulatan at walang pinirmahang kontrata. Itinransfer ni Tyler ang pera sa account ni Oliver habang naghahaponan sila sa isang restaurant. Nang puntong ito, buong-buo ang tiwala ni Tyler sa business partner na si Oliver. Pati si Lucy ay napapaniwala ni Oliver. Ngunit ang totoo, walang nakakaalam kung nasaan ang pera. Lahat sila ay napapaniwala ni Oliver na ang shipment ng mga equipments ay papunta na ng Europe. Dumaan ang ilang buwan, dito na nagsimulang magtanong si Tyler kay Oliver patungkol sa kanilang tubo. Ipinaliwanag naman ni Oliver sa kanyang business partner na nasa Europe ang kanilang pera at medyo matatagalan bago sila makapag-withdraw. Ipinakita ni Oliver ang mga bank statement ng kanyang European account na naglalaman ng halos 12 million euros at 3 million doon ang kita ni Tyler. Ngunit muli, lahat ng mga dokumentong ito ay peke. Wala talagang pera si Oliver na nagkakahalaga ng 12 million euros. Kung nasaan ang pera na ininvest ni Tyler ay walang nakakaalam. Hindi rin naging malinaw kung totoo nga bang nag-e-exist ang protective equipment business na sinabi ni Oliver kay Tyler. Dumaan pa ang ilang buwan, dito na nagdemand si Tyler na makuha ang kanyang pera. Ngunit katulad nga ng nabanggit kanina, wala naman talagang ganoong kalaking pera si Oliver. Dito na kinausap ni Oliver ang asawang si Lucy at inamin na natalpog na niya lahat ng pera ni Tyler. Bilang solusyon, sinuhestyon ni Lucy na mag-issue sila ng tseke na nagkakahalaga ng 1.5 million. Manggagaling ang perang ito sa account na kanyang inang si Winnie, nang sa ganon ay magkaroon sila ng sapat na panahon upang masolusyonan ang kanilang problema. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Ibinigay ni Oliver ang check kay Tyler na siyang nagpakalma sa business partner.
Base sa mga pulis, hindi na-withdraw ang perang ito sa bangko ni Winnie. Ang balak ng dalawa ay muling iskamin si Tyler. Isinuhestyon ni Lucy na kumuha si Tyler ng insurance mula sa kanyang ina nang sa ganon ay makapag-transfer siya ng pera nang walang problema mula Europe to Canada nang hindi nagbabayad ng tax. Pumayag sina Jordan at Tyler sa offer na ito ni Lucy. Kumuha sila ng insurance na nagkakahalaga ng 1.5 milyon. Ang hindi alam ng dalawa ay muli silang niloloko ng mag-asawang si Lucy at Oliver. Ang totoo ay hindi naman talaga ay kinuha ni Lucy ng insurance si Tyler. Isa na naman itong scam katulad ng mga nauna. Mas lalo lamang pinalala ni Lucy ang sitwasyon sa halip na tulungan ng asawa na makaalis sa gulong kanyang ginawa. Hanggang sumapit ang February 2021. Nang puntong ito, mainit na ang ulo at inip na si Tyler na makita ang kanyang tubo. Dito na binigyan ni Tyler ng warning sina Oliver at Lucy na kailangan nilang magpakita ng tubo kung hindi ay magiging magulo ang lahat. Nagpanik si Oliver dahil alam niya na marami itong koneksyon at hindi ito magdadalawang isip na ipapatay sila. Isang panibagong business plan na naman ang naging solusyon sa problema ng mag-asawa. Sinuhestyon ni Lucy at Tyler kina Jordan ang pagfa-farming ng marijuana legally. Nakakita na sila di umano ng malaking warehouse at nakausap na rin nila ang may-ari at planchado na ang lahat. Inimbitahan nila sila Tyler at Jordan na bisitahin ang nasabing warehouse noong February 28, 2021. Bago ang pagkikita, bumili si Oliver ng isang used na sasakyan mula sa isang kaibigan, isang puting Audi A5. Hiniram din ni Lucy ang SIM card ng kanyang kaibigan at ito ang ginamit nilang number ng araw ng kanilang pagkikita. Lahat ng pag-uusap nila ng araw na iyon sa text ay encrypted at sila lamang ang may access. Sa araw naman ng pagkikita, naunang dumating sina Lucy at Oliver sa warehouse. Ipinark ni Oliver ang sasakyan sa likod ng warehouse para hindi agad sila makita ni na Tyler. Kasama ni Oliver si Lucy na noon ay nakasuot pa ng wig. Maya-maya pa, dumating na nga sina Tyler at Jordan sa warehouse, sakay sa kanilang Range Rover. Medyo nagtaka si Tyler nang makita sina Oliver at Jordan dahil ibang sasakyan ang gamit nila. Nakawig din si Lucy at medyo simple ang suot kumpara sa mga outfit nito usually na mga designer na damit. Na mga puntong ito, 12 weeks na din nabuntis si Jordan. Lumapit ang dalawa sa sasakyan ni na Tyler at bago pa man makapagsalita, pinaputokan ni Oliver ang buntis na si Jordan. 2 putok ang pinakawala niya na tumama sa dibdib ni Jordan. Kasunod noon, nagpakawala pa ito ng 6 na putok sa direksyon naman ni Tyler. Ang isang bala ay tumama sa kanyang ulo at ang isa naman ay sapol sa kanyang puso. Nang oras na iyon, binawian ng buhay si Tyler. Nang masigurong wala ng buhay ang dalawa, hinila ni na Oliver at Lucy ang katawan ni Jordan at Tyler palabas ng sasakyan at iniwan sa tabi ng kalsada. Dali-dali silang umalis ng lugar gamit ang sasakyan ni Tyler at nagtungo sa talyer ng kanilang kaibigan. Ang plano ay ibebenta nila ang Range Rover ni Tyler upang pagkaperahan. Pagkatapos noon, bumalik silang muli sa warehouse at nadaanan pa nga nila ang dugo ang katawan ng magkasintahan. Kinuha naman nila ang kanilang sasakyan upang muling dalhin sa talyer ng kanyang kaibigan para pagpira-pirasuhin upang mabura lahat ng trace nila ng araw na iyon. Nang matapos ang lahat, masayang-masaya ang dalawa dahil akala nila ay solve na ang kanilang problema. Ngunit ang hindi nila alam ay nabuhay ang isa nilang biktima. Bandang 7:00 ng gabi, napansin ng isang truck driver ang isang babae na nakahandusay at duguan sa tabi ng kalsada. Buhay pa si Jordan. Nawalan ito ng malay, ngunit buhay pa ito. Naitakbo nila si Jordan sa ospital at naisailalim sa operasyon kaya't nakaligtas ito. Sa kasamaang palad, hindi na rin nakaligtas si Tyler. Mabilis namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis patungkol sa insidenteng ito, ngunit nahirapan silang matunton ang mga salarin. Updated ang mag-asawang Oliver at Lucy sa balita
Kumpiyansa sila na hindi sila mahuhuli dahil burado na lahat ang trace nila ng araw na iyon. Hanggang maipabalita na nabuhay ang isa sa mga biktima. Dito na namutla at parang pinako sa lupa sina Oliver at Lucy. Nang mga puntong iyon, unconscious pa din si Jordan sa ospital, kaya't wala pa itong pahayag na naibibigay sa mga pulis. Ngunit sigurado sila na pag nagising ito ay isusuplong sila nito sa mga pulis. Habang nagpapagaling naman si Jordan sa ospital, nagsagawa din ng sarili nilang investigasyon ng mga pulis. Natunto nila ang may-ari ng SIM card na gamit ni Lucy ng araw na iyon. Base sa testimonya ng kaibigan ni Lucy, ipinahiram niya ang nasabing SIM card kay Lucy ng araw na mangyari ang insidente. At dito na nga nagkaroon ng lead ang mga otoridad. Dito na rin lumabas ang pangalan ng asawa ni Lucy na si Oliver Carafa. Nakalap din ng mga pulis ang CCTV sa mga lugar kung saan nagpunta sina Oliver at Lucy ng araw na iyon. Nakita sa isang CCTV kung saan nagmamadali ang dalawa na umalis sa kanilang kondo papunta ng airport. Ang wig na suot ni Lucy, ang damit na suot nito na may bahid pa ng dugo, pati na rin ang susi sa sasakyan na gamit nila ng araw ng insidente. Matapos ang 3 araw na paghihintay, sa wakas ay nagkamali na rin si Jordan Romano sa ospital. Nang puntong ito, ibinalita ng mga pulis ang masaklap na sinapit ng kanyang nobyo at ang balita na wala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng paghihinagpis, pinilit ni Jordan na ilahad sa mga pulis lahat ng kanyang nalalaman. Dito na nag-issue ang otoridad ng international arrest para madakip sina Oliver at Lucy. Base sa mga pulis, nakalabas na ng bansa ang mag-asawa. Unang pumunta ang dalawa sa bahay ng mga magulang ni Oliver sa Slovakia. Pagkatapos noon, tumulak sila sa Czech Republic pagkatapos dumiretso ng Budapest, Hungary. Nakarating na rin ang balitang ito sa ina ni Lucy na si Winnie. Humarap ito sa media at pinakiusapan ng anak na sumuko na. Ngunit iba ang naging aksyon ng mga magulang ni Oliver sa inasal ng anak. Sa halip na kumbinsihin na sumuko na, nagbayad pa sila ng 250,000 euro sa mga tao upang itago sa mga pulis ang anak nila at si Lucy. Kasama din sa kasunduang iyon ang pagkakaroon ng bagong identity, bagong passport at mga peking dokumento, kaya't nagawa ng dalawa na makarating ng Hungary sa kabila ng international arrest na inisyo ng Canada para sa kanila. Nakapagtago sila doon ng halos 2 buwan, ngunit sa huli natuntun din sila ng mga pulis. Inilagak sila sa holding cell na hindi naman nagustuhan ni Lucy dahil para sa kanya ay napakapangit ng facility sa Hungary. Laki sa maginhawang buhay itong si Lucy at pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa lugar na iyon. Nagdemand ito na agad siyang maibalik sa Canada. Si Oliver naman ay nagdemand na maibalik siya sa Slovakia. Inis na inis si Lucy sa kalagayan niya sa Hungary dahil matigas ang kanyang kutsyon. Pangit din ang mga damit na ipinasuot sa kanya na nakadagdag sa kanyang inis. Wala din di umanong lasa ang pagkain at napakapangit ng environment overall. Hindi naman nagtagal, na-approve na ang request ni Lucy na maibalik sa Canada. Ngunit muli itong nagreklamo dahil economy seat lamang ang ibinuk sa kanya. Sa sobrang kapal ng muka, nagdemand pa ito ng first class seat dahil kayang-kaya di umano ng kanyang ina na bayaran ang komportabling upuan niya sa eroplano pabalik ng Canada. Pagdating ng Canada, binayaran agad ng kanyang inang si Winnie ang piyansa para sa pansamantalang paglaya ni Lucy na nagkakahalaga ng $2.7 million. Subalit dahil sobrang tigas nga ng ulo ni Lucy, matapos makalaya, kumain kaagad ito sa isang mamahaling restaurant at pumunta sa gym na parang walang nangyari. Malinaw na nilabag nito ang kondisyon sa kanyang pansamantalang paglaya, kaya't nagbayad pa ng $1 million na multa ang kanyang ina. Dahil sa pagsuway sa kondisyon, muling ibinalik sa kulungan si Lucy. Si Oliver naman ay nanatili sa kulungan at naghintay ng halos 2 taon
bago nasimulan ang trial. Sa durasyon naman ng trial, walang ginawa si Lucy kundi sisihin ang asawang si Oliver sa mga nangyari. Wala di umano siyang alam sa lahat ng mga iligal na negosyo ng kanyang asawa at nadawit lamang siya sa kaso. Ito di umano ang nagplano ng lahat at dahil asawa siya nito, wala siyang nagawa kundi sumayaw sa lahat ng tugtog ng asawa. Iginiit din ito na kasama niya ang kanyang buong pamilya nang mangyari ang insidente, although wala naman ni isa sa kanyang mga kapamilya ang makapagkumpirma ng kanyang alibay. Matapos ang lahat, ang dalawa ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at magkakaroon lamang ng tsansang maparol pagkatapos ng 25 taon. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.